Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, agad mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 73 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 58 na mga comments. Joliet Sunakawa. Meron siyang 41 na mga comments. Nandiyan po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 33 na mga comments. And Grace Gruta, meron siyang 23 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-share ng ating mga videos. At doon sa mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA, Phil Macabato, Percy Shalana, Erlinda Balarasa. Nandyan rin po si Rales Carlinga, Rodmark Asuncion, Zaidita Makasabuang, Emmy Mapalad, Grace Gruta, Shirley Risman. And also i-greet natin si Noel Narcida, Mones Borromeo, Maria Campo, Raimundo Gatmen from Italy, Lita Arbolida, at nandiyan rin po si Derek Erwina Argilles, and hi to Derek William Mayo. At syempre, i-shoutout natin ating po mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta? And also, i-greet natin ang happy birthday si Jamie Atienza. Greetings from Eva Atienza. And also, happy birthday kay Tess Tiara. Greetings from Juliet Sunakawa. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, start tayo kagad mga kabayan. Kasi nga maraming nagagalit Merong nagalit mga kabayan. Doon po sa ating last vlog, may nababasa ako doon na dalawa yata yon. Sabi lang, okay ka sana kaya lang ang dami mong shoutouts. Actually, sa ating po mga bago dito na mga viewers, pinapahalagahan po ni Sir Ivan ang mga viewers natin dito. Asal pa po doon sa mga nag-exert sila ng effort, totoo naman talaga, kayo po ay nag-exert po ng effort mga kabayan. Kaya you deserve na i-acknowledge, i-shoutout, at saka i-greet natin. At saka for example, doon po sa ating mga napansin nyo ba na meron pong top 5 commenters? Sa ating po dito mga bagong viewers, yung top 5 commenters, marami silang na-comment dito or dyan sa baba sa ating comment section. Isipin nyo po, di ba meron pong numero sa gilid? Sila po ay nakaabot po ng 50 ka comments, 60, 70, or minsan umaabot nga ng above 100 po na comments lahat mga kabayan. Diba? So ibig sabihin talaga po sila ay nag-exert ng effort dito. Kasi nga kapag maraming mga comments dyan sa baba sa ating comment section mga kabayan, magkakaroon kasi dito na engagement sa YouTube.
Yan po ang purpose ng mga comment dyan. Aside pa ho doon sa kayo po yung nagla-like, kayo po yung nagsishares, malaking tulong yan sa ating channel. Sinasatan po natin yung mga nabibigay sa atin ng super thanks, nabigay sa atin ng GCash, or meron pong nabigay sa atin ng yung Western Union, at saka yung mga napa-member po sa ating channel or channel memberships. So dapat, karapat-dapat po silang i-shoutout mga kabayan. Lalong-lalo na, other po mga viewers na mga early birds. Yung lagi nyo naunguna or lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Kayong lahat po deserve na i-shout out ni Sir Ivan. Okay? Kasi nga, nasabi lang mga kabayan na bakit ayaw ko daw gagayahin yung ibang vlogger na kung saan direct to the point kagad mga kabayan or direct sila sa topics. Kung napapansin ninyo mga bagong viewers, yung ibang mga vlogger naman kasi mga 8 minutes, 9 minutes or 10 minutes lang po silang nabablog. Kaya kailangan po talaga na direct sa topic. Si Sir Ivan kasi umaabot tayo ng 1 hour and above, kaya merong shoutouts, meron pong lahat, pero I can assure you, mas marami pa po mga topics kaysa shoutouts. Okay ba? So pasensya no? Hopefully na yan po yung maintindihan po na ating mga bagong viewers mga kabayan. And thank you so much na na-appreciate nyo ang channel ni Sir Ivan at saka yung vlogging style ni Sir Ivan. Okay? So mangarot na tayo. Mangarot tayo ng mga salot ng lipunan. So anyways, so before na pupunta doon sa mga issue, na mga bagong issue mga kabayan, yes, meron pong bagong issue. Hindi na rin po yung bycam issue mga kabayan, merong bago. But before that, sasagutin muna natin po yung mga tanong ng ating mga viewers doon sa ating last vlog mga kabayan, kasi nga umabot na yata ng 6 ang tanong nila tungkol kay Kapitan Gago mga kabayan. Sila ay humingi dito ng information, update tungkol kay Kapitan Gago kung ano na daw ang nangyari kay Gago mga kabayan. Di ba nalaman natin, at saka nung time po na siya po ay kinasuhan ni General Torre mga kabayan, within that day, hindi na po natin nakita si Kapitan Gago na nag-vlog mga kabayan. Siya ay nagpanik, nagtago, natakot na. And after 1 week, exactly 1 week mga kabayan, siya na ay napakita sa kanyang YouTube account. So ngayon, siya po ay time po na napakita na, nag-vlog na po sa kanyang YouTube mga kabayan, abay ganun pa rin po, nagbabanta, napakahambog talaga, nagigabang na mga kabayan kasi daw aatakihin na nila yung palasyo. Susugurin daw nila yung Malacanang mga kabayan. Tapos meron pa kasi sinabi doon na hindi niya daw gagayahin yung ginawa daw ni Bantag, natakot, yung ginawa daw ni Tebes na kung saan nagtago mga kabayan nung lumabas na ang kanilang warrant of arrest. So yan po ang kanyang pagyayabang mga kabayan. Haharapin niya daw ang kanyang kaso kapag meron ng warrant of arrest. So tatandaan natin ang sinabi ni Kapitan Gago na siya ay haharap kapag meron ng warrant of arrest mga kabayan. Ngayon, after 1 day, I think 2 days yata yun if not mistaken, nakita na ho natin doon sa kanyang vlog na kasama niya na ito pong si Commander Bukay mga kabayan. Diba si Colonel Mitran? Nag-date ng dalawa eh. Ang kanyang boylet mga kabayan. Nakita natin silang dalawa doon po sa, siguro hotel yata yon if not mistaken. At saka doon po sa account ni Colonel Mitran Makabayan, ni Commander Bukay, yung Makabayan and informative channel yata yan, ang ganang name po na channel. The same po Makabayan. Itong si Bukay at saka itong si Kapitan Gago, sila po ay nagtabi sa isang bed mga kabayan. Hindi natin alam kung sino dito yung alam nyo na. Ay ko lang sabihin. Hindi natin alam kung sino to ang kanyang boylet mga kabayan, di ba? So nag-vlog sila doon, medyo humihina na ang kanyang mga boses mga kabayan. Nakalang boss silang dalawa kasi nga nagpanik na sila. Sila po ay takot mga kabayan. Di ba sinabi niya na hindi siya magtatago? Pero klarong-klaro po siya ay nagtatago mga kabayan. Paiba-iba nga ang kanyang background. Ang ibig sabihin, papalit-palit sila siguro ng mga location mga kabayan para hindi sila malocate ni General Torre. Ang ibig sabihin, sila ay natakot kay General Torre mga kabayan. So pinapalakas lang ho nila. Pinapalakasan mo nila ang kanilang sarili mga kabayan. At saka inuutolan nila ang kanilang mga followers. Talagang parang pinapaasa lang dito ang kanilang mga followers mga kabayan. At yan po ay napansin ng mga viewers ni Kapitan Gago at saka ni Colonel Mitran or si Commander Bukay mga kabayan. Napansin ho ng kanilang mga viewers kasi ang mga viewers po ni Bukay at saka ni Dado mga kabayan, hindi naman kasi ang mga tanga, hindi yan mga bobo, pero nauto lang mga kabayan. Ano napansin mo si Ivan?
Kung titinahon natin, ang engagement po ni Dado Makabayan at saka ni Metran bumaba talaga. After po lumabas itong si Kapitan Gago, bumaba na ang kanilang engagement Makabayan kasi nga pinapaasa na nila ang kanilang mga followers. Diba makailang beses sinabi ni Kapitan Gago na sila na ay lulusob sa Malacanang or sa Palasyo Makabayan. Pero hindi yan nangyari. Diba sinabi ho yan ni Bukay na lulusob na daw sila, meron daw silang kasama na 40 million Makabayan, pero mukha daw hindi pa matutuloy. Bakit? Kailangan daw ng budget Makabayan. O diba budget kaagad? Ang ibig sabihin, nagpaparinig po ng pera Makabayan. Nagpaparinig po kung sino mag-i-sponsor sa kanila. O diba, ng uto dito, talaga pong ng budol Makabayan. Kaya ngayon, napapasin natin, bumaba na yung engagement ni Dado at saka ni Metran Makabayan. Buti nga. So anyways, forward tayo. So before natin tatalakayin yung sinasabi ko na meron silang bagong issue ng Makabayan, pupuntahan naman natin itong si Vic Rodriguez. I am very sure na nakita nyo na po yung post ni Vic Rodriguez na meron siyang bago. Pinakita niya sa kanyang Facebook account na sabi pa nga dito sa kanyang caption Makabayan, sabi niya, Slam Dunk Evidence. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang larawan nito ay nagpapatunay na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang Final Bicameral Conference Committee report na puno ng blanco daw Makabayan. So meron siyang nilagyan dyan na red, sinarkulan niya, may naka-highlighted doon. Yan daw ang kanyang ebidensya Makabayan. At saka, di ba, dalawa po yung documents nilagay niya sa kanyang account. So ngayon, ito pong si Vic Rodriguez, syempre, bakit siya nag-iingay Makabayan? Siya kasi ay tumakbo bilang senador. So dapat talaga na siya po ay mag-iingay Makabayan. Kasi nga, 'di ba? Alam mo natin, kahit na yung mga pinag-iingay nila na walang kwenta Makabayan, as long as ikaw po ay nag-iingay, counted talaga yan as engagement. Makikita siya sa mga tao na siyempre kung marami siyang nauto, marami siyang mga followers ngayon, counted yan sa pang-uto ni Rodriguez Makabayan. Pero tatanungin natin itong si Vic Rodriguez. Dahil siya po ay tumakbo bilang senador, ito ang mga question natin. Not just Sir Ivan, question natin Makabayan. Ano Sir Ivan? Attorney Vic Rodriguez, ang tanong namin, pakapaliwanag nga kung bakit ka nasira sa Marcos admin. And second, totoo ba yung position for hire na inukasa sa'yo? And third, pakipaliwanag na rin po tungkol ito sa sugar fiasco na inuugnay sa'yo. Yan lang po ang tatlong question, napakasimpleng question galing sa amin, Atty. Vic. At sana ikaw ay sasagot. At saka alam nyo Makabayan, parang hindi yata attorney itong si Vic Rodriguez. Kasi nga kung talagang sure sila na makakasuhan dito yung mga bicameral committee members, makakasuhan dito si PBBM, kasi nga diba sila po naghahangad po na makasuhan si PBBM at saka ma-impeach si PBBM. Kung talagang gusto nilang makasuhan at merong mananagot na Makabayan, bakit hindi siya didiretso doon sa Supreme Court? Doon sa Korte Makabayan, di ba? Itong si Vic Rodriguez siya attorney, so alam niya ang kanyang gagawin Makabayan. Pero bakit nag-iingay pa rin siya dyan sa social media? Dapat diretso siya doon sa korte para malaman na din natin dito kung meron ba talagang nilabag na batas yung mga senador or yung Malacanang Makabayan. Correct if I'm wrong? Di ba mga DDS? So yan ang dapat gagawin po ni Vic Rodriguez Makabayan. Di ba? So anyways, tungkol dito po sa impeachment na mga pinag-iingay po ng mga DDS Makabayan, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Admin Rich. For more details, let's watch this. Alam niyo ba, nakakatawa talaga mga DD shits, no? Papa-impeach daw si PBBM. Ang sagot ko naman, paano niya may papa-impeach ang isang tao, ang isang presidente ng Pilipinas na siya lang naman ang nagtatanggol sa bansa natin mula sa aggression ng mga ng China sa West Philippine Sea. Na siya lang naman yung nagtatanggol sa ating mga teritoryo at mga karagatan sa palibot ng ating bansa. Kita niyo ha, ilang porsyento, majority ng mga Filipino ay naniniwala sa foreign policy ng ating gobyerno at pabor sa pagtatanggol sa ating bansa mula sa Chinese aggression.
paano yan papalitan ng mga Pilipino? Siya lang, mga kaibigan, ang talagang naninindigan ngayon. Gosh, ipapalit nyo si Sara Duterte. Kita nyo nga yung stand ni Sara Duterte dito sa China. Pagdating sa China, hindi niya kayang batikusin ang China. Baw lang siya ng baw. At kita nyo naman, no comment kahit na hinaharas na ang ating mga mangingisda, ang ating Coast Guard, Philippine Navy, at meron pang naputulan ng kamay, pero wala, hindi man lang niya nakondena ang China. So sa tingin niyo ba, nanaisin ng mga Pilipino na ipalit ang isang pro-China na Pangulo ng Pilipinas at papalitan ng isang pro-Pilipino na si PBBM na talaga namang ipinagtatanggol ang ating mga teritoryo at ang ating mga isla at minomodernize pa ng bonggang-bongga ang ating military, pati ang Coast Guard at ang Philippine Navy para merong tayo ang Pilipinas pagdating sa Chinese aggression. So sa tingin niyo, papayag ang mga Pilipino na may pa-impeach ang isang Pangulo na ngayon nga lang tayo nagkaroon ng ganyang Pangulo after 6 years na humimod si Duterte sa puwet ni Xi Jinping at gusto na tayo na gawin na province of China. Nakita niyo naman siguro, di ba, ang resulta? Pogo, ginawa pa ni Duterte na ang Pogo ay maging legal sa Pilipinas at naging dahilan ng pagdami ng mga krimen. Andyan yung human trafficking, sex trafficking, nandyan yung love scam, at marami pang iba. Di ba? So, mga kaibigan, hindi gugustuhin ng mga Pilipino na ibalik ang isang Duterte. Papalitan ng ating Pangulo ng isang Duterte. Kaya, yung sinasabi yung impeach PBBM, wow, matulog na lang kayo. Advice ko sa inyo, matulog kayo dahil sa inyong panaginip, natitiyak ko, pwedeng maging Pangulo ang inyong Sara Duterte. Pero sa tunay na buhay, hindi siya pwede na maging Pangulo dahil kita nyo na nga, di ba, bagsak na nga yung trust rating niya. Ibig sabihin, wala ng tiwala ang mga Pilipino kay Lucrin dahil nga sa kanyang mga katiwalian, sa confidential funds at sa kanilang pro-China policy, pro-communist policy, di ba? So, hindi gugustuhin ng taong bayan na mapalitan ang isang PBBM, ang isang Marcos, dahil ngayon lang tayo ulit na talagang tumutungo sa tamang landas yung ating foreign policy. Kita niyo naman sa panahon ni Duterte, saan lang tayo nakipag-friendship sa China at saka sa Russia. Tapos, inaway natin ang Amerika, inaway ang iba-ibang mga bansa sa Europa at etc. At dito lang tayo nakapag-friendship dito sa China at saka sa Russia, no? So, mga kaibigan, kitang-kita ng mga tao na maganda po ang takbo ng ating bansa ngayon. Ano lang naman po nangyayari? Nagkakaroon ng kaguluhan dahil po sa mga Dutertes. Sila ang nanggugulo sa ating bansa at sila din ang naging dahilan kung bakit medyo gumaganon po yung ating ekonomiya. Pero kita niyo naman na focus ang ating Pangulo. Kaya kahit na napakaraming mga political noise, napakaraming mga batikos, mga kaibigan, we're on the right track. At isa ang ating bansa sa talaga namang nangunguna at talaga namang pumapangalawa tayo, mga kaibigan, sa fastest growing economy in Asia. Diba? So, yun, mga kaibigan, sa kabila ng napakaraming mga batikos sa ating Pangulo, ay talaga namang hindi siya nagpapatinag at gusto niya tayong dalhin sa isang bagong Pilipinas na kung saan, mga kaibigan, isang maunlad na Pilipinas at isang maunlad na Filipino. Kaso, meron tayong grupo ng tao na tinatawag ng mga DD sheets na walang hangad kundi pabagsakin ng ating gobyerno at ipalit ang kanilang Sara Duterte na pro-China at isang vice-presidente na naghahangad na maging Pangulo ng Pilipinas na kapag nagagalit ay nag-hire na ng assassin para magpatsugi. Diba? So mga kaibigan, hindi gugustuhin ng mga Pilipino. Yung mga yan, yung mga nagre-reklamo ngayon, tanungin mo yung mga yan, no? Yung sina Shelo Magno, yung mga kung sino-sino pa dyan, tanungin mo yung mga yan kung gusto ba nilang palitan si PBBM at ipalit si Lucrin. Natitiyak ko sa inyo, hindi nila gugustuhin na palitan ni Lucrin si PBBM. Dahil pag bumalik tayo sa Duterte, wow, baka another 30,000 AJK na naman. Baka another Pogo era na naman. Baka another Pastillas scam na naman. Yung mga Chinese nagkakaroon ng mga birth certificate, nagkakaroon ng mga Philippine passport kahit hindi naman sila Filipino. Diba? So, napakaraming mga bagay na dapat nating i-consider. Yung sinasabi nila na budget na yan,
Gosh, that is a budget number lang yan. Masasabi mo na corrupt ang isang figure, yung budget na yan, kung ito ay ginasta sa walang kapararakang bagay, kung ito ay ginasta na hindi na ayon sa dapat na pagkagastahan, yun ang corrupt. Pero as long as yan ay nananatiling figure pa lang at nananatiling number pa lang yan at hindi pa yan nagagastos, so, wala pang korupsyon dyan. Hindi mo ba yan masasabi na corrupt? Gaano man kaliit, gaano man kalaki ang isang budget, there's no such thing as corrupt budget. Mga kaibigan, wala pong corrupt budget. Ang meron po ay mga corrupt na tao na gumagastos ng walang kapararakan doon sa kanilang budget. I'm referring about Lukring. O, tingnan yung ginawa ni Lukring. Diba? Yan ang corrupt. Kasi yung kanyang confidential funds ay ginastos sa walang kapararakang bagay at hindi maayos na pagpoproseso ng paglalabas ng pera at pagdidisburse ng pera at yung mga resibo ay mga gawa-gawa lang, mga peking pangalan. Yan ang masasabi mo, merong korupsyon. Pero sasabihin mo ng isang budget, corrupt. There's no such thing as corrupt na budget. Walang ganun, no? Maghanap kayo sa dictionary at tingnan nyo sa dictionary kung meron bang definition, kung meron ba dyang a certain corrupt budget. Tingnan nyo kung meron. Ang pagkakaalam ko, corrupt na tao ang meron at corrupt na paggasta. Pero hanggang yan, ang budget na yan ay nananatiling figure at hindi pa nagagalaw at hindi pa na-execute yung mga dapat na pagkagastusan dyan. At wala namang mga katiwalian, ginastos naman yan sa tamang pagkakagastusan. Then, walang corrupt dyan. Yan ang katotohanan. The truth and nothing but the truth na tinitwist po ng mga DD sheets at ng mga anti-Marcos, no? Dito lang tayo sa totoo. Dito lang tayo sa katotohanan. God is watching us. Alam niya ang iyong pagsisinungaling. Lagot ka, baka mamaya isang araw mag-boomerang na lang sa'yo lahat ng ginagawa mo. Ang karma ay digital na. Fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, komentarista. Bye and God bless. O, di ba bagong term nila makahabayan, corrupt budget daw. Meron bang ganon? Corrupt budget? Gonggong talaga eh. Kasi nga, narinig ko yung makahabayan, doon po una kay Hitad, doon po kay Roque, doon po kay Abines, at saka doon po kay Vistaqueros. Kasi nga, ginaya po ni Vistaqueros, at saka ni Badong. Pati nga si Badong makahabayan, napanood ko kahapon sa kanyang vlog, marunong na rin po siyang gumamit po ng term na corrupt budget. Well, actually, wala pong corrupt budget kasi hindi nila naintindihan makahabayan. Merong korupsyon, pero wala pong corrupt budget. Gumagaya lang sila doon po sa mga kilala po nila ng mga vlogger, ng mga sikat-sikat makahabayan, pero oto-oto. Kung ano yung ipinasok po na itat sa kanilang makahabayan, kinakain kagad. Ang problema, marami kasi itong mga nauto po na mga followers nila. Kaya nga, kung napapansin ninyo, nag-flooding, nag-popular yung term na corrupt budget doon sa Facebook account makahabayan. Sa Facebook, popular term, corrupt budget. Pero there is no corrupt budget makahabayan, mga gonggong kasi. And speaking of Hitad makahabayan, ito na. Diba sinabi ko, meron silang bago ngayon na issue? Kasi yung unang issue tungkol sa Bicameral Committee makahabayan na dokumentong ipinakita po ni Kong Ungas, nilagyan nila ng icing makahabayan. Nilagyan nila ng icing para dumagdag po yung issue or madagdagan po yung issue. Ano yan, Sir Ivan? Cryptocurrency. Una kayo nakita doon po kay Hitad. Actually, that is day ago yata yan, if I'm not mistaken. Pero hinayaan ko lang po itong si Hitad kasi nga nakita ko doon sa kanyang vlog makahabayan, I am very sure, 1,000% hindi masyadong naintindihan ni Hitad yung cryptocurrency. Kaya yan po hinayaan po ni Sir Ivan. And until last night makahabayan, nakita ko na rin po itong si Roque, sinakyan niya itong si Hitad. So talagang synchronized lang makahabayan, talagang planado eh. Kasi nagsegue sila sa bagong issue, cryptocurrency. Si Hitad nung una, sinakyan po ni Roque makahabayan, and until sinakyan na rin po nito ni Princess Maui. Sila ay mga fakers makahabayan at dapat natin silang i-debunk kasi hindi lang natinhan po yung cryptocurrency. Ako, hindi ba ako player? Hindi ba ako nag-invest sa wala pa akong investment doon sa crypto makahabayan. Kasi ang cryptocurrency, investment ho yan. Wala pong investment si Ivan sa cryptocurrency. Pero meron kong konting alam makahabayan. Bakit si Ivan at paano? Kasi nandun pa ako sa Saudi makahabayan, yung kasama ko sa kwarto,
mahilig po siya sa cryptocurrency. Doon sa kwarto namin, 3 kami. Nung una, yung isang kasama namin makaabayan, hindi pa nag-forgo dito sa Pilipinas, mahilig yun mag-cryptocurrency. Kaya doon ko lagi nakikita sa kanya kung paano laruin or paano mag-invest sa cryptocurrency makaabayan. So merong konting idea sa Ivan. Pero syempre, alam ho natin po yung cryptocurrency, dalawa po yung kakahantungan mo dyan. Either ikaw ay manalo or matalo makaabayan. Kasi nga investment ho yan. Diba? Investment is very risky. Lahat ng investment, risky ho yan makaabayan. At saka kailangan mo rin ho dyan ng sangkatirbang research makaabayan. Yes, dapat po sangkatirbang research at laliman mo pa yung kaalaman mo tungkol sa blockchain. Alam ba natin yung blockchain? Kung hindi mo alam, well, dapat sigwe ka makaabayan. At dapat alam na alam mo rin po yung tungkol sa stock market. 'Di ba mga mga mahilig po sa cryptocurrency? Correct if I'm wrong. 'Di ba ganun ho 'yan? Pero hindi po nag-invest si Ivan. So dito po sa ginagawa ni Rocky, ni Hitad at saka dito po ni Princess Maui makaabayan, may nabasa kasi ako dito. Kasi nga 'di ba sinasabi nila lagi na yung Marcos admin daw, maraming mga corrupt, si PBBM nangurap daw makaabayan, si Speaker Martin Romualdez nagnakaw daw sa kaban ng bayan. Ngayon nagtanong sila at lagi lang sinasabi po sa mga vlog sila, saan daw nila nilalagay ang kanilang mga kinurap makaabayan na pera. 'Di ba yan po lagi mga sinasabi nila? So naisip nila baka daw sa cryptocurrency. Magunggong talaga eh. Kung nangurap man ang mga tao, kung meron mang kurap na politiko, bakit naman niya ilalagay po sa cryptocurrency makaabayan? 'Di ba? Napakabubo po yung tao na yon. Bakit niya naman ilalagay po sa cryptocurrency? Ang cryptocurrency napaka-risko ho yan. At saka unang-una, transparency makaabayan. Sa cryptocurrency, malalaman ka kagad lang dyan. Bakit? Kasi kapag ikaw po ay papasok at saka mag-invest po sa crypto makaabayan, kailangan mo magpasok ng pera una sa GCash from the bank to GCash or sa Paymaya, and then after that, i-convert mo yan into digital money makaabayan. Digital money kasi nga yung cryptocurrency, yan po ay digital currency makaabayan or online money. So dyan po matitrace ka. Bakit naman gagawin po ng isang korap na tao na mag-invest dyan kung merong korap makaabayan? Bakit naman gagawin po ng tao na yon na mag-invest dyan sa cryptocurrency? Yan po'y napakamali or big bad move makaabayan. Ngayon, malilibang ho tayo ng mga fake news. Kasi sabi ito ni Mau Spencer makaabayan, sabi niya, congratulations, Philippines! Number 1 na pala tayo sa cryptocurrency transactions sa buong mundo. Sabi niya makaabayan, number 1 na daw ang Pilipinas sa cryptocurrency transactions sa buong mundo. Paano nangyari yon? Mahirap na bansa lang tayo. Hindi kaya, tingnan nyo, minaliit dito ni Mau Spencer ang bansa natin makaabayan. Grabe no ang paninira nila sa bansa natin. Hindi po mahirap ang bansang Pilipinas makaabayan. Napakayaman po ng bansang Pilipinas. Kaya itong sinabi po dito ni Mau Spencer, yan po ay hindi totoo at wala pong katotohanan makaabayan. Sabi niya, una, number 1 na daw tayo sa cryptocurrency transactions. Yan po ay fake news, hindi totoo makaabayan. Kasi nga nag-research ako sa Google, wala akong nakita number 1 na ang Pilipinas sa cryptocurrency transaction makaabayan. Kasi ang number 1 until now, ang UAE. Ang UAE, ipakita ko sa inyo yung listahan makaabayan. Ang number 1 ho, yung United Arab Emirates UAE. And second, ang Vietnam makaabayan. Ang third, ang US. Ang fourth ay Iran. Panglima lang po tayo, Princess Maui. Hindi tayo number 1 ho sa cryptocurrency transactions, kundi tayo po'y panglima. Ikaw ay fake news at dapat ikaw po ay mag-research ng todo. Hindi basta-basta lang na nakita mo na doon sa post po ng kasama nyo ng mga gonggong, i-post mo na kaagad. Hindi ka nagkaroon dito hindi ka naman lang nagre-research. Pero totoo talaga, nag-grow po ang Pilipinas sa crypto makaabayan at yan po'y ibinalita. So ipakita ko sa inyo ang post dito sa Business World. Crypto firm Coinbase exploring Philippine expansion. And second, meron pong post ito makaabayan, Philippines crypto market scene growing further. So talaga pong lumalakas ang Pilipinas sa cryptocurrency makaabayan. Kasi marami dito ngayon nag-i-invest ng mga Pinoy sa cryptocurrency. Pero hindi pa ho tayo number 1 Mau Spencer. O, di ba? Napakala sila ng fake news makaabayan. At saka para po maintindihan natin, at saka further details makaabayan dito po sa mga hindi po nila alam yung cryptocurrency, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Chinkitan. For more details, let's watch this.
Ano ba talaga ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency po ay isang uring digital currency or online money na pwede mong exchange para gamitin mo to trade, transact, to buy, to purchase, or to sell. Alam mo, yung cryptocurrency po, parang lang siyang denomination ng pera. Diba sa currency ng pera po, meron iba-iba. Peso, meron siyang dollar, meron siyang yen, meron siyang pounds. Maliwanag ba? Ganon din po ang crypto. May iba't ibang currency rin po. Iba-ibang po yung kanyang currency at brand. Mga popular brands, yung top 3, Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. Yun nga, medyo nako-confuse po yung tao pag sinabing crypto, Bitcoin ang sinasabi. Ay, nag-Bitcoin ka naman, Bitcoin. No, mali. Ang dapat sabihin mo, nag-crypto ka na ba? Kasi the reason why na ginagawa ng generic name ang Bitcoin, kasi ang Bitcoin po ang pinakauna. Sila po yung unang lumabas. Parang bang naging top of the brand na siya. Parang, uy, pagbilan nga ng Colgate, pero gusto ko hap. Naintindihan nyo ba? Again, that's basic. Para sa mga taong nakakaalam, okay, congratulations. Ito namang video na ito ay para sa mga taong hindi nakakaalam. So, pinaliwanag ko lang po na mas simple. Next, paano kayo makaka-invest dito? Kailangan mo ipalit ang totoong mong pera, ang cash mo or currency mo para maka-access sa iyong sariling crypto. Para itong mga e-wallets. Are you familiar with e-wallets? I'm sure, mag-name na ako ng brand. GCash, Paymaya. Oo, di ba? Yung mga ganun. I-withdraw mo yung pera mo sa bangko, italagay mo sa mga e-wallets na yan. And then from the e-wallet, bibili ka na ng crypto of your choice. Doon ka na makakabili. So, parang nagta-transfer din. O, paano ako magkakaroon ng pera sa loob ng GCash ko, Paymaya, o GrabPay ko? From buy bank, maglalagay ako, may pera na ako, pwede na ako mag-transact. Ganon din po ang pag-purchase ng crypto. Next, paano ba mapapalago ang iyong investment dito? Function based on this simple law, what we call as law of supply and demand. Ano po yung supply and demand? Ang simple lang po, pag ang supply po ay kakaunti, pero ang demand ay malaki, diba? Ang nangyayari po, ang presyo po ay tumataas. Pero pag ang supply po ay daghan, diba? Madamo. Oo, marami. Pero ang ika nga demand ay maliit lang, yung presyo po ay babaksak. So, depende yan. Kung mas marami pang tumatangkilik sa crypto, tataas talaga ang presyo. Pero pag maraming nagbebenta, ibig sabihin bababa po siya. Okay, next. Ang next question naman, Shinky, is paano ba kikita dito? There are 3 ways for you to earn. Okay, iisa-isahin po natin. Number 1 is what we call investing. Number 2, trading. And number 3, mining. Okay, umpisahan muna natin sa investing. Ang pinakasikat at pinakapamilyar na pamamaraan po ay, yun nga, through investment. Hino-hold mo siya ng matagal, tapos hihintayin mo pag tumaas ang presyo. Kunyari, binili mo ng piso, 10 lang yan ha, tapos nakita mo, naging 3 piso na. At kung gusto mo ibenta, benta mo, kikita ka ng 2 piso. Yan ang tinatawag na investing. Pangalawa po, ay tinatawag natin trading. Unlike sa investing po, pang long term kasi ang investing. When you talk about long term, 5, 10, 20 years. Pero ang trading po, ang ginagawa strategy po daily, minsan hourly. So, ang ibig sabihin po niyan, hinihintay po nila, araw-araw yan. Araw-araw sila nagbabantay. Parang sila na palengke. Pagka kumita ng 5% yan, 10%, benta na sila agad. Pagkatapos, hanap sila ulit. Pagkatapos yan, bebenta nila ulit pag mataas na. Ang tawag mo niyan ay trading. So, maliwanag po ba? Either you become an investor or you become a trader. O, dalawa po yan ha. Yung investing, long term. Ang trading, very, very short term. Third naman po ay tinatawag na mining. Ang mining naman, ikaw ay kikita pag ikaw ay nagsiset up po ng system, mga hardware po, mga computer system, at meron kayong gagawin na program at magsasolve kayo ng mga complex na mathematical problem. Pero syempre, may software na po yan para magbigyan po kayo ng reward sa pamamagitan ng crypto coins. Ang mining po ay maganda sa mga taong talagang magagaling at maaalam sa mga teknolohiya na yan Kasi may mga tinatawag na miner nga. Kaya kung mapapansin nyo, 3 ways po to earn. Number 1, again, investing. Number 2, trading. And number 3, mining. At meron pa tayong pag-uusapan, ano ba talaga ang potential income dito? Okay ba siyang investment? Okay, bago natin pasukin yan, syempre naman, huwag naman natin kalimutan si Danny De La Cruz. Oo, si Litzy Jade, at syempre naman, sabi ni Litzy Jade, dati na-addict daw siya kay Tulpo. Pero ngayon, nakatutok na siya sa atin araw-araw. O, pagsabayin nyo na kami Katulpo, syempre naman, isa lang ang stasyon namin. Number 3, also si Garrix Walker. Yes, shout out sa inyo. Right now, let's talk about ano ba ang potential income dito. Ay simple lang. Tumingin tayo sa isang historical chart ng cryptocurrency. Again, this is not an endorsement. This is for the example purposes only. Ethereum po. Let's say, ilagay po natin kasi dollar base po to. Ilagay natin sa conversion rate po ng 50 pesos. Noong 2016 po, more or less, 1 Ethereum 2016 is equivalent to 50 pesos. 2017 po, 1 Ethereum is already 400 pesos. Nag-times 8 na. Noong 2018, baka ma-shock po kayo. 1 Ethereum noong 2018, tumalon po
siya naging 37,500 pesos. Grabe po. Yung 500 nyo po na ininvest mo, naging 37,500. Nag-times, siya, sobra. Sobrang laki nun. Pero noong 2019, bumagsak naman. 37.5, naging 7.5 na lang. I'm sure, nangamba yung mga tao nag-invest dito. 2020 naman, bumagsak ulit, 6.5. But wait, 2021, alam mo magkano Ethereum po ngayon as of to date, ha? Today is more or less August 7 po. As of to date po, July po to nung tinignan ko po to, more or less nasa 36,500 pesos per Ethereum as of 2021. So, kung tatanungin nyo ako, potential ba? Definitely, from 50 pesos, naging 400, naging 37,500, naging 36,500. May income ba? Pwede kumita. Pero ito, napansin nyo, very volatile, volatile. Imagine mo, from 50, naging 37,500. From 37,000, naging 7,500. In other words, itong investment na ito is high risk. Nagigets nyo to? Nagigets nyo? Huwag lang tayo papasok, na bulag po tayo. Like for example, na-excite lang tayo. Tanungin mo yung sarili mo, what type of an investor are you? Are you a high-risk investor? Kung high-risk investor ka, pwede ka lumaban. Pero pagka-conservative ka, tulad ko, dapat umiwas ka. Lalo na yung mga retiree, hindi mo pwedeng ilagay yung retirement fund mo dito. Delikado. Imagine mo, no? Kunyari, merong ang 3.7 million, naging 750,000 pag-gising mo. Syempre, masakit yun. Nagigets nyo ba ako, mga friendship? So, ultimately, ang cryptocurrency po ay isang alternative investment. Maaring makatulong po sa atin para kumita at maaari itong makatulong po sa atin para magpalago ng pera. Like other investment po, may risk po to. Pero bago kayo pumasok, I'm sure, napakahalaga na ito ang kailangan natin gawin, mga friendship. Sigurado nyo dapat na intindihan nyo para hindi po masayang ang inyong perang pinaghirapan. Di ba? Kailangan po talaga ng sangkaterbang research, makaabayan. So, dapat maalam ka dyan sa cryptocurrency. Kasi yan po yung napaka-high risk, makaabayan, na investment. Babasahin muna natin po itong post ni Mau Spencer. Sabi niya, hindi kaya sa pamamagitan ng cryptocurrency ipinupuslit palabas ng Pilipinas ang mga nakaw na yaman. According to former spokes Harry Roque, number 1 na tayo sa crypto. Tingnan nyo, bobo makaabayan, hindi niya natindihan po yung cryptocurrency. Diba? Wise move ba ng isang tao na sabi nila nangurap na makakabayan, nagnakaw daw, na ipuslit yung pera doon sa cryptocurrency? Gonggong talaga Tingnan nyo itong mga tao na to, basta lang po makapost sa kanilang account makakabayan, pero hindi lang natindihan po ang kanilang topic. Hindi lang natindihan po yung cryptocurrency. Alam nyo po nangyari po sa aking kasama doon sa Saudi makakabayan. Noong una, siguro sa tingin niya na siya po ay sinuwerte dito sa crypto makakabayan kasi siya po ay invest mo ng konti. Siguro na ako sa mga konting-konting pera, nakakaroon ngayon. Ngayon, gusto niya mag-focus sa cryptocurrency. Kaya siya po ay nag-for good makakabayan. Nabalitaan ko na lang na hindi na pala siya nagpatuloy po sa crypto kasi siya po ay na-down makakabayan. Malaking pera ang nawala sa kanya. Hindi niya kasi pinag-aralan kung ano ba yung pwedeng mangyari. Sayang ang pera niya makakabayan kasi nga binuhos niya lahat ang kanyang pera doon sa crypto. So nung nag-down ang crypto, siya ay natalo makakabayan. Well, siyempre talo talaga. Wala ang kanyang pera. Bagong issue nila, cryptocurrency. So before na mag-jump po sa ating next topic makakabayan, isa naman natin. Nandyan po si Ronilyn Lamsen, hi to Rostom and Haviland Ambas from New Zealand. Nandyan rin po si Trineng Lozano, Michael Vinas, Edison Sotelo, Brian Baltasar, Tarhata Bagaryungan, hi to Daldet Pasamonte, Herminia Sungalia. Nandiyan rin po si Geyser, Erwin Sinorin, John Kuwan, Jelyn Quezon. I-shoutout natin si Charlie Istabaya, Vanes Milagros, Nenita Floro, hi to Jesubto from Calaba, Laguna. Nandiyan rin po si Winnie Angeles and hi to Shirley Fernandez, One Squad Forever. Okay, so makakabahan ko, itong next topic natin, tungkol ito kay Ted Filon. Kasi siya po ay napalabas po ng fake news makakabayan. Cos Jarrett, banatan mo. For more details, let's watch this. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po katayin. Sinungaling,
Sinungaling ka, Ted Pailon. Small committee na hindi mo malaman kung sino yan? Seriously? Yan ang fake news na kinakalat mo sa audience mo? Alam nyo mga kotsero, ito si Ted Pailon, feeling ko sumasaw-saw to sa mga issues ng DDS kasi alam niya ang mga DDS tambay ng social media. For the views. Sinong may sabi sa'yo na hindi mo kilala kung sino ang nandoon sa loob ng BICAM committee? Sampulan lang natin ha. Sino yung mga yan? Sila yung BICAM eh. Hindi mo kilala yan? Sinungaling ka, Ted Pailon. Meron kasing pumutok na issue na ako naman parang this is bordering conspiracy theory levels. Parang may pagka-conspiracy theory na yung dating nito. Pero kasi ang nakakatawa, meron kasi nagsabi na isang broadcaster nagkalat ng kanyang kabobohan. Sabi niya, ano bang masama sa isang reenacted budget? Ay, may ganun siyang drama, guys. Meto kasi balita, mga kotsero. Claims of blank entries in budget aims to restore VP Sara's funds. May ganyan ho, mga kotsero, na conspiracy theory. So, yan po ang claim ni Ortega, La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Isa sa mga young guns. Ortega said in a statement that Sara's father, former President Rodrigo Duterte, is spreading these claims about the 2025 GAA to mislead the public and manipulate the budget process. So, tulad nung nakaraan, mag-iimbento ng intriga para makuha nila yung gusto nila. Wala ho itong pinagkaiba, mga kotsero, doon sa Matrix, yung drug Matrix na meron noon si Digonggong na hindi naman kumpirmado. Magkano ho ba ang budget dapat ni Sara Duterte for this year? Dapat kung nakuha ho niya ang gusto niya, dapat ang kanyang budget ay nasa 2.2 billion pesos. Pero mga kotsero, may nagsasabi nga kasi, ano bang masama sa reenacted budget? Kung reenacted budget, mga kotsero, magkano magiging budget ni Sara? 5-point-something billion pesos. Sa OVP pa lang. Wala pa yung DepEd na 600 billion pesos. 5-point-something billion kung reenacted budget. Mamaya pupuntahan natin yung nag-iiyak na reenacted budget. Former President Duterte's allegations of black appropriations in the 2025 budget are pure disinformation. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the confidential funds previously allocated to the office of the Vice President. Ito po yung kasi 2.2 billion yan. Pakita po natin yung video. Lang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o general appropriation. Doon sila sumablay nung sa sinabi ni Digong na invalid yung budget dahil doon sa BICAM report. Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Yun. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso.
Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Yun, talaga sa Supreme Court. Huwag nyo nang padaanin sa amin yan. I'm excited, sa totoo lang. Inaabangan ko talaga ang desisyon ng Supreme Court dyan. Kasi mukhang may isasampal na naman tayo kay Duterte tsaka kay Ungab pala. Tuloy natin. Nung nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Pero ito nga mga Kojero, natatawa ako dito sa isang komento ng isang journalist na naging kongresista lang yato. Naging kongresista ka na, kitid pa rin ang utak mo. Ito yung sinabi niya kasi. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Yun, ang ganda nga lang, pati may sound effects pa eh. Kinatay, pinaka-corrupt. Oo, pinaka-corrupt na budget. Paano ho sinabing corrupt? Meron ho bang ginastos, misappropriated, misused na halaga ng pera para ma-produce ang budget na ito? Or insinuations nyo lang, mga haka-haka nyo lang na ito ay corrupt? Ulitin ho natin mga Kojero, ano ho ba ang corruption? Lalo na sa pondo ng marami kasi definition ng corruption eh. Pero sa pondo ng ating bansa, ano ho ba ang corruption? Ito po ay ang maling paggamit ng pera, pagsuway sa General Appropriations Act. So, paano naging corruption yun? Ginagawa nga yung General Appropriations Act. O, sasabihin, AKAP. Okay, wala ro kasi sa NEP. O, wala sa NEP, in-insert sa GAA. Congress yan eh. Sino ba may kapangyarihan sa purse? Congress, Senate, at saka Kamara. So, if they have the power of the purse, technically, titignan natin mismo, mayroon silang kapangyarihan na magdagdag at magbawas ayon sa kanilang discretion. Regardless of the NEP. Ano ho ba ang NEP o National Expenditure Plan? Ang National Expenditure Plan po, essentially ay ganito. It's a budget request. Yun lang ho yan. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan ang nagdesisyon para po katayin. Sinungaling ka, Ted Pailon. Small committee na hindi mo malaman kung sino yan? Seriously? Yan ang fake news na kinakalat mo sa audience mo. Alam nyo mga Kojero, ito si Ted Pailon, feeling ko sumasaw-saw to sa mga issues ng DDS kasi alam niya ang mga DDS tambay na social media. For the views. Sinong may sabi sa'yo na hindi mo kilala kung sino ang nandoon sa loob ng BICAM committee? Sampulan lang natin Sino yung mga yan? Sila yung BICAM eh. Hindi mo kilala yan? Sinungaling ka, Ted Pailon. Sumasaw-saw siya sa issue ng mga DDS kasi alam niya na nandun ang views sa issues ng mga DDS. Dahil ang DDS, tambay yan ng social media. So yun, sasawsawan niya yun. Okay lang naman sa kanyang bumatiko sa mga Marcos. Dati pa naman siya galit sa mga Marcos. So, sakto lang. It works both ways, di ba? You are exposing, Ted Pailon, your ignorance. Di ba? Tuwang-tuwa nga daw sila nung reenacted budget. Bakit? Siyempre, mga Kojero, yung mga proyekto na tapos na, popondohan mo ulit. O di may extra kang pera. O di tuwan-tuwa yung mga crocodiles before. Tuwan-tuwa yung mga korap nung panahon ni GMA. Bakit? Reenacted yung budget eh. Kung may tapos ng tulay sa kanilang distrito, popondohan ulit yung same na tulay na yun kahit tapos na. Yun ho ang reenacted budget. Kaya tuwang-tuwa sila. Tingnan nyo yung disinformation at misinformation dito ni Ted Pailon. Hindi ho maganda ang reenacted budget. It only goes to show that the government is not efficient and it's not spending the money wisely.
O, di ba? Expose na dito itong si Filon Makabayan, si Ted Filon. So, pwede na natin siyang i-level as kabilang po sa mga fake news peddlers Makabayan. So, ngayon, dahil po itong si Ted Filon ay kasama na sa mga fake news peddlers, dapat siyang ipapatawag doon sa Kongreso Makabayan. Dapat ipapatawag siya ni Barbers. Diba? Agree ba tayo Makabayan? Dapat kasama itong si Ted Filon at ipapatawag at saka sasabunin doon sa Kongreso Makabayan or sa Kamara, o di ba? So anyways, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Agapi Jan Lagon, Tony Velia, nandiyan rin po si Josephine Gallego, Ashen, Dennis Fernandez, Apolonio Nocido, ishoutout natin si John Mer Vlog, Angelita Holsanger, Vance Doms, Luisito Niedo, Tink Abel, Maria Teresa Balingket, and hi to Island Mirano. Okay, so bakahaban ko, ipakita ko sa inyo ang ating good news para malaman po ng mga DDS, mga anti-Marcos na nandito sa ating channel na meron pong tinatrabaho ang ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM. For more details, let's watch this. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na tiyaking mararamdaman ng mga Pilipino ang pag-unlad na ekonomiya ng Pilipinas. Inihayag yan ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang 24th National Economic and Development Authority Board meeting kahapon. Dito ay inihayag ng punong ehekutibo na kontento siya sa mga nakamit na ekonomiya ng bansa nitong 2024. Ngunit git ni Pangulong Marcos Jr., mas mainam kung mas mararamdaman ng mga Pilipino ang epekto nito at mas malaman ng taong bayan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. Dagdag pa ng Pangulo, kinakailangan magkaroon ng mas malinaw na information dissemination para mas maipaliwanag ang pangmatagalang epekto ng naturang mga proyekto. Kabilang sa mga pinatututukan ng Presidente ay ang pagkakaroon ng comprehensive report sa mga inisyatibo sa pagkamit ng food security at kung paano ito makakatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kinilala ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang kontribusyon ng Asian Development Bank o ADB sa pag-unlad ng bansa. Personal pong tinanggap ng ating Pangulong Marcos Jr. si outgoing ADB President Masatsugo Asakawa na nag-farewell call sa Palasyo ng Malacanang araw po ng Huwebes. Ayon po sa ating Pangulo, critical sa recovery ng Pilipinas ang naipamahaging tulong ng ADB kung saan naniniwala ang Pangulo na posibleng mas naging mahirap ang sitwasyon ng Pilipinas kung wala nito. Sinabi pa ng Pangulo na ang ADB ay patuloy na nasa forefront ng lahat ng foreign assisted projects ng bansa. Nagpahayag naman ang Pangulo ng kanyang intensyon na mas palakasin pa ang partnership ng bansa sa ADB. Upang kilalanin ko ang patuloy na pagsuporta at serbisyo ng ADB, pinagkalooban ni Pangulong Marcos Jr. si Asakawa ng Order of Sikatuna na may rank na Datu Gold Distinction. Ang parangal po ay pinagkaloob kay Asakawa bilang pagkilala sa kanyang mahalagang pagsisikap na mas palalimin pa ang partnership at ang pangkalahatang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ADB. Tinigyang diin din ang kanyang natatanging liderato sa paggabay sa ADB na manatiling responsive sa mga pangailangan po at aspiration ng mga mamayang Pilipino, partikular na sa aspekto ng economic development, health, infrastructure, investment, climate resilience at human capital development. Sa kabilang dako, pinasalamatan naman ni Asakawa si Pangulong Marcos sa pumayag na makipagpulong sa kanya bago pa matapos ang kanyang panunungkula. Si Asakawa ay nagsilbi bilang ADB President sa loob ng 5 taon at simula ang kanyang termino noong January 17, 2020. Inaasahang mas abot kamay pa ng ating mga kababayan ang mas murang bigas para sa lahat pagdating ng Marso. Ito'y dahil target ng Department of Agriculture na inaasahang maging available na ang Rice for All sa mga supermarket at convenience stores sa naturang buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bukod sa mas magiging accessible na ang murang bigas sa publiko, inaasahang mapapababa pa nito ang presyo ng bigas sa merkado. Ang bigas sa ilalim ng RFA ay nagkakahalaga ng 36 pesos hanggang 45 pesos kada kilo. Mas mura ito kumpara sa 37 hanggang 53 pesos na per kilo ng bigas sa mga palengke. Sa ngayon, ibinebenta ang Rice for All sa mga Kadiwa store, ilang stasyon at palengke. They'll sort out the details and come up with a plan, more concrete plan. Then there will be a third meeting with Mina
kung paano to i-implement. So hopefully maumpisahan to kung makasundo lahat by March 1 siguro. Tiniyak ng Department of Agriculture na ipatutupad din sa mga probinsya ang maximum suggested retail price sa mga premium at imported na bigas. 50 kilo ng bigas kada buwan ang kailangang bilhin ng pamilya ni May. 4 sila sa kanilang tahanan na naghati-hati sa hapagkainan. At dito sa Tandang Sora Market siya bumibili ng bigas. Actually, yung presyo ng bigas ngayon, medyo bumaba na siya. Compare mo nung mga nakaraan, last year, mataas talaga siya. Pagka yung sahod mo, minimum wage katulad last year, talagang di mo kakayanin. Ngayon, medyo bumaba na siya kahit papano. Ikatlong araw ngayon ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga premium imported na bigas. Simula noong Lunes, ipinatupad ng Department of Agriculture ang 58 pesos maximum suggested retail price sa bigas. Ibig sabihin, 58 pesos na dapat ang pinakamahal na imported na bigas na ibinibenta sa mga palengke. Bumaba naman po ng konti. Yung imported natin bumaba po ng 3 piso. Dati po siyang 58, ngayon siya 55. Ang MSRP na ito ay kasalukuyan pa lamang na ipinatutupad sa buong Metro Manila. Pero nangako ang DA na unti-unti rin itong ipatutupad sa mga karatig probinsya. Sinabi ng kagawaran na hindi sila masyadong maghihigpit sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price pero palagi nilang imomonitor ang mga presyo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Paglinaw nila, ito ay suggested retail price lamang at hindi price ceiling sa bigas. Sinisiguro rin ng kagawaran na sumusunod ang mga supermarket para sa presyo na nakalaan sa mga imported rice. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng kalamidad. Ito'y sa tulong ng 15 mobile kitchen truck na i-turn over sa mga DSWD field offices. Ayon kay Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group, Leo Quintilla, ang bawat mobile kitchen ay kayang maghain ng hot meals sa tinatayang 500 individual. Layon anya nitong matugunan ang problema ng kagutuman sa mga inilikas na pamilya dahil sa kalamidad at sakuna. Inihalimbawa pa na opisyal ang mga inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Anya hindi maaring food packs lamang ang kainin ng mga inilikas na pamilya sa mga susunod na buwan dahil magkakaroon ng food pack fatigue. Kaya naman ang mga hot meal ang magiging alternatibong pagkain ng ating mga kababayan na tiyak na mas masustansya. Maaari din anyang makinabang sa mobile kitchen ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan at paliparan. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating good news mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo mga kababayan ko, please i-share ho natin ating mga vlogs para makatulong pa tayo po sa ating mga kababayan po na nauto ng kabilang kampo para malaman nila ang totoong mga balita mga kababayan. Okay, so anyways, kasama rin po natin si Testa Maliwan, Percy Shalana, Trinidad Lozano, Gorgonia Angala, Merna Borromeo, nandiyan rin po si Nonsky Pasamonte, Sonia Hasigawa, Buboy Elmido Costin sa Dugyo, Palpi JVR, Sagacious Yumi, nandiyan rin po ating hater na si Likewise 1101, and hi to Anisito Kumabig, Ivy Alfonso, Anjang Aison, Bruno M. Tapang, nandiyan rin po si Teresito Lo, Lorna O. Villanueva, JRN Marina Columa, nandiyan rin po si Brian Baltasar, Rica Noses, Elina Cao, Nida Ichhaka, May Santos, Mario Rabaino, Apple Nash, Lon NGL, Elvir Semezo, Merna or Mayria Soriano, hi to Emerald Gemini, Marilo Lomiares Longara, Ofelia Dongaya, Mercy Calatrava, and hi to Bong Yu. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, ipinagkakatiwala ko po sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap po ako na protektahan mo po kami. Patnubayan mo po kami sa bawat hakbang at bawat desisyon. At huwag mo po kaming hayaang matumba o madapa.
Bigyan mo po kami ng kalakasan at katapangan na sumulong kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Iniandalangan ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.